Economic resources di umano ang habol ng China sa West Philippine Sea, kaya patuloy na binabraso ng sandatahang lakas nito ang mga Pilipinong mangingisda. Ito ang pahayag ni Senadora Miriam Defensor Santiago bilang reaksyon sa pinakahuling ikinilos ng Chinese forces sa Ayungin Shoal. Para sa detalye, balitaan mo kami Sam Ramirez. Sa ikalawang pagkakataon, muling tinaboy ng mga Chinese Coast Guard vessels ang dalawang pribadong vessels na kinontrata ng Philippine Navy upang maghatid laman ng Ayungin Shoal, isa sa mga pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea na may layong 105 nautical miles mula sa baybayin ng Palawan, malinaw na nakapaloob sa 200 nautical mile exclusive economic zone ng bansa. Naganap ang insidente noong ika-9 ng Marso. Nagsumite namang muli ang Department of Foreign Affairs o DFA ng isang diplomatic protest sa charged affairs ng Chinese Embassy, ngunit agad din nila itong ibinasura. Paliwanag ng China na kapaloob daw sa 9-dash line claim ang mga pinag-aagawang isla sa South China Sea at sila ang may jurisdiksyon sa mga islang ito. Kaya mayroon tayo karapatan na pairalin yung ating soberenya at yung ating jurisdiksyon doon sa area na yon na hindi kinakailangan ng humingi ng pahintulot sa anumang bansa. Yung palagi na sinasabi na under 9-dash line, sila ang mayroong indisputable sovereignty over the whole of South China Sea. Para naman kay Senate Committee on Foreign Relations Miriam Defensor Santiago na isa ring international law expert, walang legal basis ang 9-dash line claim ng China. Hindi din ito kinikilala ng United Nations Convention on the Law of the Seas o UNCLOS, isang treaty o kasunduan din ng China. So, for us, in the international law community, we are in a state of complete and utter bewilderment on the basis of China. The 9-dash claim is not one of the legal bases recognized by contemporary international law. You cannot just uncover your own historic document, so-called, and then base a claim on historic rights. Besides, that is no longer recognized. Nakikita din ng senadora na hindi fishing rights at ownership kundi economic resources ang habol ng China sa mga disputed territories sa West Philippine Sea. Pinaniniwalaan kasing maraming oil at gas reserves sa ilalim ng seabed ng West Philippine Sea. In my layman's view, the real interest of China is not in the fishing rights or the ownership of these little shoals and pieces of rock. Her real interest lies in economic resources in the deep sea bed of the ocean floor. Kasalukuyan pa ding inihahanda ng DFA ang isang written pleading na kung tawagin ay memorial na nakatakdang isumite sa International Tribunal for the Law of the Seas o ITLOS sa katapusan ng Marso. Ang nasabing memorial ay inaasahang makapagpapalakas ng arbitration case ng Pilipinas laban sa China na nakahain din sa ITLOS. Para sa Telebisyon ng Bayan, Sam Ramirez.